Hello guys, it's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na videos. Sa video ito pag-uusapan natin ang mga pinakamalalakas na karakter sa Naruto na namatay na. So, ang main characteristic nga ng isang shinobi ay ang ability nito na mag-manipulate ng chakra para makagawa ng technique. Sa Narutoverse nga, mayroon tayong mga karakter dito na sadyang napakalakas, masama man sila o mabuti, ibig sabihin walang pinipili ang pagiging malakas na ninja. Ngunit sa kabila nito, ang kamatayan ay wala ring pinipili kahit pa sabihin na ikaw ang pinakamalakas na ninja, sa sandaling dumating ang oras na maabot mo ang iyong limitasyon, ikaw rin ay papanaw. Katulad na lamang ng mga pag-uusapan natin ngayon na karakter sa Naruto na mga namatay, ngunit ang mga namatay na ito ay nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan. Number 5. Hiruzen Sarutobi. Si Hiruzen ay ang ikatlong Hokage ng Konoha. Siya ay isang ninja na magaling sa ninjutsu. Siya rin ang nagturo sa tinaguriang legendary Sannin bilang isang ninja na kabilang sa Sarutobi clan. Dahil dito, siya ay nagtataglay ng malaking chakra reserve at natural talent. Dahil dito, siya ay nagtataglay ng physical strength at galing sa taijutsu. Siya ay magaling din sa pagkikipaglaban gamit ang shuriken at ang kanyang ninjutsu. Si Hiruzen ay ang pinakamalakas na shinobi sa history, kaya naman tinawag siyang God of Shinobi. Sa kabila ng kanyang katandaan, hindi pa rin nagbabago ang kanyang lakas. Siya rin ang pinakamatagal na nabuhay na Hokage ng Konoha. Pagdating sa taijutsu, si Hiruzen ay mayroong very high level skill na kung saan kaya niyang i-counter si Hashirama at si Tobirama sa close combat. Pagdating naman sa kanyang ninjutsu, siya ay gumagamit ng Dead Demon Consuming Seal. Siya rin ay tinawag na professor dahil sa mastery niya sa lahat ng form ng shinobi combat at ang galing niya sa mga techniques. Ngunit matapos ngang atakihin ni Orochimaru ang Konoha kung saan si Hiruzen ay gumamit ng isang sealing jutsu at ito nga ang Shikufuin o ang Reaper Death Seal. Dahil sa proseso nito, si Hiruzen ay namatay. Number 4. Nagato Uzumaki. Si Nagato ay shinobi ng Amigakure at descendant ng Uzumaki clan. Si Nagato ay leader ng Akatsuki. Dito pa lamang ay malalaman natin na siya ay nagtataglay ng malakas na kapangyarihan. Ayon kay Kabuto Yakushi, si Nagato ay ang pangalawa sa pinakamalakas niyang na-reincarnate dahil sa kanyang napakalakas na kapangyarihan, kinalaban niya at nawasak niya ang buong Konoha. Bilang isang descendant ng Uzumaki clan, ang chakra reserve ni Nagato ay hindi pangkaraniwan dahil dito siya ay nakakapag-perform ng iba't ibang techniques na talaga namang malakas kumonsumo ng chakra. Dagdag pa rito, ang kanyang rinigan ay mas pinalakas pa ng kanyang napakamakapangyarihang chakra. Si Nagato ay napakagaling sa paggamit ng rinigan at siya ay nakagawa ng 6 Path of Pain, kung saan nakokontrol niya ang mga ito sa pamamagitan ng metallic receiver na nakakabit dito. Bukod pa dito, ito rin ay mayroong rinigan na naka-implant sa kanilang mga mata upang bigyan ng kakayahan si Nagato na makita ang kanilang nakikita. Ginamit niya ang isa sa pain upang makapag-perform ng Shinra Tensei o ang Almighty Push. At dahil dito, nagawa nga niyang wasakin ang buong Konoha. Ngunit sa kabila nito, nabago ni Naruto ang pananaw at ang puso ni Nagato. Dahil sa pakikipag-usap niya kay Naruto, inalay niya ang kanyang buhay upang maggamit ang Rinne Rebirth, kung saan ang lahat ng pinatay niya ay muli niyang binuhay. Number 3. Minato Namikaze. Si Minato ay ang ika-4 na Hokage ng Konoha. Siya ay tinaguri ang Konoha's Yellow Flash. Si Minato ay ang most powerful shinobi sa history at sinasabing maraming ninja ang hindi makapantay sa taglay niyang lakas at talino. During Third Shinobi World War, nagawa nga niyang talunin ang libong mga ninja ng Iwagakure, kung saan pati ang ikatlong Tsuchikage ay napilitang sumuko na lang.
Tinuruan ni Jiraiya si Minato kung paano mag-summon ng Toads kung saan iilan lamang ang nakakagawa nito. Si Minato ay proficient sa kanyang nature transformation na fire, wind, lightning at samahan pa ng yin at yang release. Dinevelop din ni Minato ang Rasengan, ang highest level ng shape transformation. Ang kanyang signature ability ay ang Flying Thunder God technique kung saan mas magaling pa siyang gumamit nito kung ikukumpara sa creator nito na si Tobirama Senju, ang ikalawang Hokage. Si Minato ay mayroong sariling special brand of kunai na ginagamit niya sa pagkikipaglaban. Ang kunai na ito ay triple prong. Natuto rin si Minato ng iba't ibang Fuin Jutsu kay Jiraiya at kay Kushina, at ang pinakakilala nga sa mga Fuin Jutsu na ito ay ang 8 trigram sealing style kung saan ito ay ginamit niya upang masil ang Nine Tails Yang Half sa anak niyang si Naruto Uzumaki. Dahil sa bilis na taglay ni Minato, siya ay tinaguri ang the fastest shinobi of his time. Si Minato ay namatay noong umatake ang Nine-Tailed Demon Fox kung saan sinubukan niyang protektahan ang buong Konoha laban sa pag-ataking ito ni Kurama. Number 2. Madara Uchiha. Si Madara ay leader ng Uchiha clan. Siya ay childhood friend and rival ni Hashirama Senju. Si Madara ay isa sa most powerful shinobi sa history at kinilala bilang pinakamalakas na Uchiha mula noong siya ay nabubuhay hanggang sa siya ay mamatay. Si Madara ay ipinanganak na nagtataglay ng napakalakas na chakra. Dahil dito kaya niyang makipaglaban ng 24 hours. At sa kanyang katandaan, kaya niyang isummon ang demonic statue of the outer path. Magaling din si Madara pagdating sa chakra control dahil kaya niyang makapag-perform ng mga complicated techniques gamit lamang ang single hand seal. Na-awaken ni Madara ang kanyang Sharingan na mayroong 1 tomo sa bawat mata nito. Si Madara at ang kapatid niyang si Izu na rin ang kauna-unahang Uchiha na naka-awaken ng kanilang Mangekyo Sharingan. Years after, noong si Madara ay nagkaroon ng DNA ni Hashirama, ibig sabihin dito ay napaghalo ang chakra ni Indra at ni Ashura dahil dito ang Sharingan ni Madara ay naging Rinnegan. Gamit ang Rinnegan, kayang gamitin ni Madara ang lahat ng ability ng 6 path techniques tulad ng Petra Path upang mag-absorb ng chakra at ang Deva Path upang makapag-perform ng Chibaku Tensei. Kaya rin niyang gamitin ang outer path upang makagawa ng chakra chains upang ma-restrain ang lahat ng tailed beasts. Bilang Jinchuriki ng 10 tails, in-approach ni Madara ang moon at nagawa nga niyang ma-awaken ang kanyang Rinne Sharingan, kung saan kaya nitong i-cast ang Infinite Tsukuyomi at itrap ang lahat sa kanyang Genjutsu. Si Madara ay namatay sa ikalawang pagkakataon noong ang katawan niya ay na-damage noong gamitin ito ng Zetsu upang i-revive si Kaguya. And last but not the least, number 1, Hashirama Senju. Si Hashirama Senju ay isang legendary shinobi god kung saan pinapangunahan niya ang Senju clan. Siya ay rival ni Madara Uchiha. Matapos ang founding ng Konoha, siya ay naging first Hokage. Si Hashirama ay isang extraordinary powerful shinobi. Siya ang pinakamalakas na shinobi sa kanyang panahon. Dagdag pa rito, siya ay tinawag na strongest shinobi ng kanyang rival na si Madara Uchiha at tinawag din siyang God of Shinobi ng mga modern shinobi. Ayon kay Kabuto Yakushi, walang sino mang shinobi sa generation ni Naruto ang papantay sa level ng kanyang kapangyarihan. Ang best example nga na talagang si Hashirama ay nagtataglay ng malakas na kapangyarihan noong pareho niyang natalo si Madara at Kurama. Ang pinakakilalang ability ni Hashirama Senju ay ang kanyang Wood Release Kekkei Genkai. Ito ay ni-utilize ni Hashirama sa pamamagitan ng paghahalo niya ng Earth at Water Release Chakra Nature together. Ang wood release nga ni Hashirama Senju ay talaga namang napakalakas. Gamit ito, kaya niyang tapatan si Madara Uchiha na mayroong kinokontrol na Kurama. Si Hashirama ay magaling sa ninjutsu. Siya ay mayroong very high taijutsu prowess, kung saan kaya niyang tapatan si Hiruzen, ang ikatlong Hokage.
Sa huli, ang hangarin ngang kapayapaan ni Hashirama ay hindi niya lubos na nakamit habang siya ay nabubuhay pa lamang at siya ay namatay habang ang Konoha ay nagsisimula na ngang umunlad. At ipinasa niya ang kanyang pagiging Hokage sa kapatid niya na si Tobirama Senju at inutos niya na huwag pahirapan ang mga Uchiha. At yan nga ang 5 mga shinobi na pumanaw na nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!